Niyanig ng 6.7 magnitude na lindol ang Surigao del Norte kagabi. Ayon sa VBOX, natukoy ang sentro ng pagyanig sa 14 na kilometro hilagang silangan ng Surigao City. Tectonic ang pinagmulan ng paglindol at may lalim itong 4 na kilometro sa lakas ng pagyanig. Nasira ang ilang bahay, gusali at kalsada sa syudad. Naramdaman ng intensity 6 sa Surigao City at Pintuyan sa Southern Leyte. Intensity 5 sa Mandaue City, San Ricardo, Limasawa at San Francisco sa Southern Leyte. Intensity 4 naman sa Hinunangan sa Southern Leyte at Butuan City. Samantala, Intensity 3 naman ang naramdaman sa Hibok-Hibok, Camiguin, Tolosa at Tacloban sa Leyte, Bislig City, Hingoog City at Misamis Oriental, habang Intensity 2 naman sa Cagayan de Oro City, Talacogon City sa Agusan del Sur, Dumaguete City at Cebu City. Nakapagtala naman ang sunod-sunod na aftershocks matapos ang naturang lindol. Sa video na kuha ni Jingbert Pepito, sa lakas ng paglindol ay kitang-kita ang pag-uga ng mga poste ng inaw. Ayon naman kay Office of Civil Defense Caraga Region Director Rosauro Gonzales Jr., libo-libong residente ang lumikas patungong Surigao Provincial Capital dahil sa takot sa posibleng tsunami. Agad namang nagsipabalikan ang ilan sa mga residente, makaraang matiyak na walang idudulot na tsunami ang naturang pagyanig. Patuloy pa rin ang panakanakang aftershock sa mga pagyanig sa Surigao hanggang ngayong araw. Dahil sa takot, marami sa mga residente natutulog sa labas ng kani-kanilang tahanan. Mabagal din daw ang pagdating ng tulong. Sarado kasi ang kanilang paliparan dahil sa mga nakitang bitak sa runway. 8 ang patay at mahigit 200 ang sugatan matapos yanigin ng magnitude 6.7 na lindol ang lungsod ng Surigao nitong Biyernes ng gabi. Apektado maging ang mga kalapit na bayan at probinsya. Live mula sa Surigao City, may report si Steve Dailisan. Steve. Kara, Rafi, alam mo yung pinakahuling aftershock na naranasan natin ay nito lamang 7:20 ng gabi, tumagal yan ng mga hanggang 5 to 7 seconds. Sabi ng VBOX, normal naman daw yung mga aftershock. Yung naitala nila, 3 araw makalipas yung magnitude 6.7 na lindol, nasa magnitude 2 hanggang magnitude 4.9 yung range. Inaasahan nila na magpapatuloy ito sa mga susunod na araw pa, pwedeng abutin ng linggo o ng hanggang 1 buwan. Pero ang sabi nila, base daw sa karanasan, hindi naman na raw pa nahihigitan ng lakas o ng magnitude yung naunang mas malakas na lindol. Mangyari meron pa rin daw kasi mga local faults na gumagalaw. Itong mga aftershock na ito, Kara, Rafi, yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin ng takot at trauma ang karamihan sa mga Surigao noon. Nagulat ako eh, putang yun. Layo ka dyan, layo ka dyan! Lindol, lakas! Bandang alas 10 nitong Biyernes, niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Surigao City. Sa hotel na ito, nagkabasag-basag ang mga salamin at nagkabitak-bitak ang mga pader at sahig. Linog. Gawas mo, gawas! Naramdaman ang pagyanig hanggang sa mga karatig na probinsya tulad sa Agusan del Norte. Gawas. Nataranta ang mga residente at nagsilabasan sa kani-kanilang mga bahay. Ang ilan napaiyak pa sa takot. Pagsikat ng araw, tumambad ang kaliwat kanang pinsala. Tipak ng semento na lang ang natira sa ilang gusali. Ang Anaw-Awon Bridge sa San Francisco, Surigao del Sur, nagkaputol-putol. Ano pa kaya ang maliliit na bahay? Sa tala ng Office of Civil Defense, 8 ang nasawi sa lindol at mahigit 200 naman ang sugatan. Kabilang dyan si Mang Lorenzo Digino na pilit isinalba ng Philippine Army mula sa guho. Ang 6 na taong gulang namang si Jeneline Ibale, dead on arrival kahapon sa Southern Philippines Medical Center matapos mabagsakan sa ulo. Ang anak naman ni Aling Emerinda na si Julian, nakaligtas pero hindi na niya maigalaw ang kalahati ng kanyang katawan dahil sa pinsala ng bata sa spinal cord. Kung may awa sila sa aking anak, manghingi ako ng tulong. Muntik ding mabagsakan ng aircon ng 8 buwang gulang na sanggol na si Sir Vic Butron. Nakaligtas ang bata, pati na ang kuya nito. Pero ang bahay nila na ilang taong pinag-ipunan ni Sir Vic bilang jail officer at ng kanyang misis na isang guro, kasama sa mga gumuho. Ayon sa VBOX, ang lindol na ito ang pinakamalakas na naranasan sa Surigao City sa loob ng mahigit 100 taon at hanggang ngayong araw patuloy pa rin nararanasan sa lungsod ang mga aftershock. Dahil sa takot, marami ang sa labas na lang ng bahay natutulog. Baan mi? Kulban yapon. Kay basin mo kusog na pod. Dili na ko kalakaw.
Si Aling Amorsola naiiyak sa nerbiyos tuwing makakaramdam ng pagyanig. Tumakbo kami, dala ko yung anak ko. Lahat, bato na yung inanuhan ko. Tapos, saway kami ni anak ko. Hindi ko alam kung ano yung dinadala ko, anak or yung black. Ligtas naman ang buong mag-anak ni Aling Amorsola pero tulad ng maraming taga Surigao, wala pa raw silang natatanggap na tulong. Sa pagbisita sa Surigao ni Pangulong Duterte at ilan niyang gabinete, may ayudang naiabot sa mga biktima ng lindol. Sinabi niyang may 1 billion pesos na nakalaan para sa mga may sakit pero hindi makabili ng gamot. 2 bilyon naman ang para sa mga nawalan ng kabuhayan. Ang bilin pa ng Pangulo kay Surigao Governor Sol Matugas, magsabi lang agad kung may kailangan pa para sa mga biktima. Isinailalim na sa state of calamity ang Surigao City na pinakanapuruhan ng lindol. 16 na barangay pa rin ang nangangapa sa dilim dahil sa problema sa supply ng kuryente. Batay sa tala ng Surigao PDRRMC, nasa 230 ang pamilya apektado ng lindol. Aabot sa mahigit 600 million pesos ang halaga ng pinsala. Nag-inspeksyon ang Association of Structural Engineers of the Philippines sa lahat ng mga gusaling apektado. Inuna ang Surigao State College. May crack sa mga poste at beam, kaya hindi raw muna ipagagamit ang ilang gusali. Pangkaraniwan yung mga ganitong klase ng pinsala sa bawat classroom dito naman sa Surigao State College. Nasa hanggang 4 na po yung mga classroom dito sa 5 palapag na gusali na itinayo noong 2007 at natapos nitong 2009. Halos bago pa. Ngayon apektado ang halos 3,000 mga estudyante, lalo't dito pa naman sa gusaling ito ginagawa yung kanilang mga laboratory classes. Sira din ang Surigao Airport. Nasa kalahating kilometro ng runway ang nagkaroon ng malaking tungkab. Ang sahig sa departure area nagkabitak-bitak. Hindi pa raw alam ng CAAP sa ngayon kung kailan may babalik ang operasyon nito. We are checking yung how long of the runway can be open immediately. Yung portion na severe yung damage, what we can do is we have to remove the concrete and replace it with another concrete. Pansamantalang diverted sa Davao, Cagayan de Oro City at Butuan ang mga biyahe ng ilang airline. Iniutos na rin ng Department of Transportation ng 24 oras na operasyon ng Butuan Airport kung saan lumalapag ang mga eroplanong ginagamit sa relief operations. Para bigyang daan ang pamimigay ng ayuda sa mga apektado ng lindol, nagdeklara ng temporary ceasefire ang NPA sa ilang lugar sa Surigao del Norte at Agusan del Norte. Tatagal ito hanggang February 20. Ikinatuwa naman ito ng Malacanang. Umaasa raw ang palasyo na tutupad dito ang NPA. Kara Rafi, kahapon sa pagdating dito ni Pangulong Rodrigo Duterte, nasa hanggang 3,000 na family food packs yun na ipamahagi. Pero marami pa rin tayong mga nakakausap na Surigao nang hindi pa rin nakakatanggap ng relief goods. Gaya halimbawa ng mga iilang evacuee na naiiwan dito sa Cabrera Altres Senior High School. Sabi nila sa atin, kahit na isang relief good, wala pang dumadating sa kanila. Ganun din yung sinabi sa atin ng mga nakausap ko kanina dun sa kalapit na bayan naman ng season, kahit relief goods o tulong para dun sa pagtatayo ng kanilang mga nasirang tahanan, wala pa raw silang natatanggap, kaya ulitin natin yung panawagan nila. Kara Rafi. Steve, kumusta yung relief operations? Nabanggit mo nga yung mga biktima na hindi pa nahatira ng tulong. Ito ba dahil sira yung airport at mahirap pumasok dyan yung mga relief goods, Steve? Isang factor yung sirang airport ng Surigao, pero yung Butuan Airport ay 24 hours ng bukas. Iniutos na 24 oras na maging operational. Dito daw lalapag yung mga aeroplano na magdadala ng mga relief goods. So umaasa tayo na mga bukas, sa mga susunod na araw ay makaramdam na rin ng tulong yung iba pa nating mga kababayan dito, Rafi. Yung Steve, yung mga tulay naman at kalsada papasok dyan, mahirap din bang madaanan yun? Dahil syempre, yung tulong kailangan na dyan dahil bukod sa shock na nararanasan nila, pag gutom yung mga yan, lalong malaking problema, Steve. Totoo yan, Rafi. Yung ilan nga sa kanila, halos hindi pa rin sila makapagtrabaho ng maayos, lalo't nakakaramdam pa rin tayo ng aftershock. Pero yung mga tulay, at least dito, ay medyo passable na. Maliban na lamang dun sa Anaw-Awon Bridge. Yan yung tulay na nagkokonekta doon naman sa bayan ng San Francisco at dito sa Surigao City. Ang ginawa ng mga otoridad, naglagay muna sila ng mga makeshift na mga hagdanan kasi naputol yung tulay na yan dahil yung mismong tulay ay yung sentro na kinaroroonan ng Surigao segment ng Philippine Fault.
at kaya yun yung medyo naapektuhan. Pero yung iba pang mga kalsada dito kahit papaano ay passable naman na. So hopefully makarating na agad ang tulong, Rafi. Sana nga, at pwede naman sigurong i-airlift mula sa Butuan Airport dahil medyo malapit-lapit yan dyan. Mapunta naman ako, Steve, dun sa mga sira, dun sa mga infrastructures na nasamahan mo kanina, yung mga engineers. Paano ba nila dinidescribe ito? Kasi 6.7, malakas yan. Pero yung ibang mga gusaling na inspection, medyo bago-bago pa. Meron ba silang nakitang medyo pagkukulang sa design siguro, sa materials na ginamit, Steve? Tama ka dyan, Rafi, dapat daw baguhin yung design o hindi naman kaya ay patibayin pa. Kasi halimbawa, yung itong struktura na nasa likuran ko, itong Surigao State College, 2009 lamang ito natapos. So kung bibilangin mo, mga hanggang 6-7 years pa lamang siya. No? At relatively new. May mga nakita tayong mga gusali dito na may kalumaan na pero hindi naman gaanong naapektuhan. Pero itong gusali na ito, nung pasukin natin kanina, talagang ang daming mga cracks sa bawat classroom na pinasok natin kanina. Kung merong klase nung maganap yung lindol, tiyak maraming casualty, mabuti na lamang at gabi siya nangyari. Kaya nga nung in-inspection nito kanina, pwede pa rin naman daw i-retrofit, patitibayin. Pero may ilang mga gusali rin silang nakita na mukhang substandard yung ginamit ng mga hollow blocks. Parang konting galaw mo lamang ay talagang napupulbos na ito. So ito yung dapat talagang tignan. Anyways, ang sabi naman sa atin nung ASEP, nung Association of Structural Engineers of the Philippines, sabi nila, bago bumalik yung mga estudyante o yung mga tao na nag-o-occupy doon sa mga gusaling yon, kinakailangan magkaroon muna ng certification mula sa kanila para rin maging ligtas sila, lalo't nakakaranas pa rin ng mga aftershock, Rafi. Mahalaga yung nabanggit mo, Steve, na yung ibang mas lumang gusali, mas buo naman kesa dyan sa mga bagong struktura, lalo na yung isang ospital na hindi pa nagbubukas. Ngayon, sira na, Steve. So, may malalim pang investigasyon kang naririnig patungkol sa mga structures dyan, Steve? Oo nga, kaya nga andito na rin, Rafi, yung mga taga-DPWH. Kanina, isang assistant secretary yung pumunta rito. Kahapon, nandito rin si Secretary Mark Villar at pinagutos niya nga na madaliin. Kinakailangan makapagsumiti agad ng report ang DPWH bukas ng tanghali para nang sa ganun ma-assess na kaagad yung mga areas, lalo na yung mga government offices na naapektuhan din itong lindol. Yung syempre mag-occupy ulit sila doon, baka mamaya nakakaranas pa rin ng aftershocks, baka delikado pa nga gamitin. So kinakailangan mabigyan muna ito ng assessment. At yung iba namang mga gusali, halimbawa yung mga hotel at saka yung meron pang mga kabubukas lamang na mga department store o yung mga mall dito, kinakailangan sumailalim muna sila sa pag-inspection ulit ng City Engineer's Office bago sila pahintulutan na makapag-operate muli. Rafi.